Welcome pong muli sa ating online Bible study. Dalawin nawa kayo ng presensya ng Diyos habang nakikinig kayo ng video na ito. Ang video ito ay mayroong pamagat na, ang walang lamang libingan. Ang focus ng mensahe natin ngayon ay para patunayan na si Jesus ay talagang namatay para tayo ay mabuhay sa harap ng presensya ng Diyos. At ano ang inaasahan ng Diyos sa atin bilang tugon sa ginawang sakripisyo ni Jesus? Magdulot nawa ito sa atin ng kagalakan habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, may isang tanong na kailangang sagutin ng bawat tao, ano ang ginawa mo kay Jesus na ipinako sa krus? Ngunit ngayong siya ay muling nabuhay, ano ang tugon mo? Dahil kung siya ay patay pa, walang saysay ang ating pananampalataya. Pero kung siya ay buhay, walang dahilan para manatili ka sa kasalanan. Ngayong hapon, dadalhin ko kayo sa isang umaga na nagbago ng kasaysayan. Isang umaga na ang langit ay bumaba sa lupa. Isang umaga na ang kamatayan ay natalo. Isang umaga na ang libingan ay naging walang laman. Ito ang umaga na pinagpala ng Diyos ang sansinukob. Ito ang umaga na iniligtas ng Diyos ang mga tao. Ito ang umaga na pinatunayan ng Diyos ang kanyang tunay na pagmamahal at ang katuparan ng kanyang plano para iligtas ang sangkatauhan. Ayon sa Gregorian calendar, ang official na kalendaryo na ginagamit natin, si Kristo ay namatay na Friday, eksakto sa kalendaryo natin. Kaya ang linggo na binabanggit sa Biblia, ay unang araw ng Sanlinggo. Ang unang araw ng Sanlinggo sa Judean calendar ay linggo, ang weekend nila ay Sabado ang araw ng Sabbath. Ang dahilan kaya hindi natin ginaya ang Sabbath day ng mga Hudyo, linggo ang pinili natin na araw ng pagsamba, para ipagdiwang ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Binago ng mga unang Kristiyano ang konsepto ng calendar at ginawang linggo ang weekend para gawing araw ng pagsamba. Kaya ang tunay na dahilan ng ating pagsamba sa araw ng linggo ay pagdiriwang sa muling pagkabuhay. Pagdiriwang, dapat ay masaya ang mood natin pag pumupunta sa simbahan, punong-puno ng pag-asa at kasiyahan ng ating puso. Point ay ang umaga na may pag-asa, verse 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Isipin ninyo ito, madilim pa, tahimik, malamig. Ang hangin ay may dalang lungkot ng pagkatalo. Ang mga babae ay papunta sa libingan, hindi para makakita ang himala, kundi para alalahanin ang patay, para magdalamhati. Sa ginawa ng mga babaeng ito, nakita natin ang tinay na pagmamahal at pagmamasakit sa ating Panginoong Hesus. Ngunit, hindi nila alam, ang araw na iyon ay hindi ordinaryong araw. Ang liwanag na iyon ay hindi lang sikat ng araw. Iyon ay liwanag ng tagumpay ng Diyos. Iyon ay liwanag ng pag-asa. Mensahe sa atin, may mga tao sa ngayon, hindi dama ang pag-asa na ito. Dumarating sa simbahan ng walang sigla ang buhay, dala-dala pa rin ang suliranin sa buhay, puno-puno pa rin ng kasalanan ang buhay. Dumating ka na parang ang lahat ay tapos na. Parang wala ng pag-asa, kaya bumabilang na lang sa paggawa ng kasalan. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo, may pag-asa ka pa. Tumingin ka sa Diyos, ibigay sa Kanya ang lahat ng suliranin. Point 2. Ang pagyanig ng langit, verses 2-4, 2. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, na naparoon at iginulong ang bato, at umupo sa ibabaw nito. 3. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. 4. At sa takot sa kanya, nang inig ang mga bantay, at naging tulad sa mga patay. Hindi tahimik ang resurrection. Hindi ito banayad. Ito ay may lindol, may kapangyarihan, may pagyanig. Hindi ito nagkataon lang, ito ay sinadya ng Diyos. Ang bato na tinulak ng tao, itinulak pabalik ng Diyos. Ang mga bantay na armado, nang inig sa takot. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi mahina. Hindi siya limitado, hindi siya natatalo. Lahat ng hadlang sa kanyang plano ay aalisin ng Diyos. Ano ang bato sa buhay mo? Depresyon. Kasalanan na paulit-ulit, takot sa kinabukasan, pagkatalo sa buhay. Pakinggan mo ito, kung naigulong ng Diyos ang bato ng libingan, kaya niyang igulong ang sarili mong bato. Point 3. Ang mensahe ng langit, verses 5-6, 5. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot,
sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. 6. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay, tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigan niya. 3 suntok ng langit, 1. Huwag kayong matakot. Hindi takot ang mensahe ng Diyos, kundi pag-asa. 2. Hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Ibig sabihin, hindi itinago ang krus, hindi tinakpan ng sakit, at hindi dainlit ang sakripisyo. 3. Wala siya rito. Salita na mayroong assurance. Kasiguruhan na ang kanyang sinabi ay may katiyakan, wala siya rito. Dahil siya ay nabuhay. Explosive na katotohanan, kung siya ay nabuhay, hindi siya simpleng tao. Hindi siya ordinaryong propeta, siya ay pinili, itinaas, at pinatunayan ng Diyos. Ang resurrection ay deklarasyon ng Diyos na si Jesus ay kanyang hinirang. Patunay ng Diyos, na si Jesus ang kanyang Mesiyas, ang kanyang Kristo, at ang kanyang isinugo. Point 4. Takot at matinding galit, verses 7-8, 7. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo. 8. Sila nga'y dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. Patunay na talagang patay si Kristo, kailangan niya pang buhayin ng Diyos, upang mabuhay. Wala siyang kakayahan na buhayin ang sarili, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos sa libingan. Tulad ng patuto ng mga apostol, sa pangunguna ni Pedro, Gawa Kapitulo 2 versikulo 24, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. 31. Palibhasa'y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. 32. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ito ay patunay na si Kristo ay talagang tunay na namatay at iyon ay patunay na hindi siya Diyos, dahil walang Diyos na namamatay, kundi patunay na si Kristo ang tunay na sugo ng Diyos. Ito ang kakaibang kombinasyon ng emosyon. Nanginginig, pero masaya. Umiiyak, pero nagagalak. Natatakot, pero tumatakbo. Ito ang nawawala sa maraming simbahan ngayon. Walang takot sa Diyos. Walang galak sa kaligtasan. Wala ng emosyon sa Diyos at manhid na ang puso. Pero kapag tunay mong nakita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka magiging boring na Kristiyano. Point 5. Biglang dumating si Jesus, verses Siyam. At do'y sinalubong sila ni Jesus, na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Bigla, hindi nila inaasahan, hindi nakaschedule, hindi planado, ngunit dumating si Jesus. Mayroon tayong karanasan na mga tao. Hindi mo inaasahan, pero ngayong oras na ito, sasalubungin ka ni Jesus, hindi bilang patay, kundi bilang buhay. Reaksyon nila, sumamba sila. Hinawakan nila ang kanyang paa at sumamba. Hindi debate, totoo ba talagang buhay si Jesus? Hindi argument, imposibleng mangyari yun. Hindi na nagtanong. Ang reaksyon, sumamba sila. Application sa buhay natin, kapag nakita mo ang tunay na Kristo, hindi ka na magdadalawang isip. Hindi ka na magdududa, ikaw ay luluhod at sasamba. Iyon ay pagkikilala sa presensya ng Diyos. Point 6. Ang misyon ng mga nakakita, verse 10. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea, at doon ay makikita nila ako. Pansinin ninyo, ang unang mga saksi ay hindi apostol, kundi ordinaryong babae. Ito ang puntos, ang Diyos ay gumagamit ng ordinaryong tao para sa extraordinaryong mensahe. Mahalagang utos, sabihin ninyo. Hindi option at hindi suggestion, ito ay utos. Personal confrontation, mga kapatid. Kung ang libingan ay walang laman, bakit puno pa rin ng takot ang puso mo? Kung si Kristo ay buhay, bakit parang patay ang pananampalataya mo? Kung siya ay nagtagumpay, bakit kaalipin pa rin ang kasalanan? Conclusion, 3 katotohanan mula sa teksto. 1. Ang libingan ay walang laman. Ibig sabihin, talo ang kamatayan. 2. Ang puso ay dapat mapuno ng galit at takot. Ibig sabihin,
Totoo ang kanyang kapangyarihan. 3. May utos na ipahayag. Ibig sabihin, may responsibilidad ka na ipahayag. Final challenge, mga kapatid. Kung ang libingan ay walang laman, bakit ang buhay mo ay puno pa rin ng takot? Kung si Kristo ay buhay, bakit parang patay ang iyong pananampalataya? Kung siya ay nagtagumpay na, bakit ka pa rin talunan sa kasalanan? Ngayon ang araw, lumapit ka, sumamba ka, sumunod ka, dahil ang mensahe ng langit ay malinaw, wala siya roon, siya ay nabuhay. Ang tagapagligtas natin ay buhay. Si Jesus ang ating pag-asa. Si Jesus ang tunay na sugo ng Ama.